Mainit ang hapon at mabigat ang pakiramdam ni Christy Loreto habang naglalakad pa uwi mula sa maliit na flower shop kung saan siya nagtatrabaho. Sa isip niya ay paulit-ulit ang listahan ng bayarin, kuryente, tubig, upa, at higit sa lahat, ang tuition ng kanyang kapatid na si Mia. Buwan-buwan na lang ganito ang iniisip niya. Gayunpaman, kahit pa halos walang matira sa sweldo, hindi siya sumusuko. Habang binabaybay niya ang makipot na kalsada, may kumislap sa gilid ng daan. Napatigil siya. Sa gitna ng alikabok, nakahandusay ang isang singsing. Puting ginto, may kumikislap na diamante na parang bituin sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niya itong pinulot para ba natatakot siyang mabasag ang kinang nito. Grabe, ilang taon kong sweldo to bago ako makabili ng ganito. Bulong niya sa sarili, pero agad ring pumasok sa isip niya. Pero hindi akin to. Plano na niyang dalhin ito sa barangay hall o sa presinto kinabukasan para ipasa sa lost and found section. Pero bago pa man siya makalakad ng 10 hakbang, isang itim na kotse ang huminto sa tabi niya. Bumaba ang isang lalaking matangkad, gwapo at halatang sanay mag-utos. Nakaitim na suit ito kahit tirik ang araw. Miss, singsing ba yung hawak mo? Sa'yo ba yan? Malamig ang boses pero may bahid ng taranta. Medyo nagulat si Christy pero tumango siya. Ah, oo, singsing to. Hindi to sa akin. Napulot ko lang po sa kalsada. Lumapit ang lalaki. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Matagal bago muling nagsalita ito. Hindi mo ba naisip na ibenta? Alam mo bang baka 10 taon mong sweldo ang halaga niyan? Nagkibit balikat si Christy. Well, hindi akin ang singsing. Kaya wala akong karapatan. Hindi ko po gawain na magbenta ng bagay na hindi sa akin. Bahagyan na bago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa pagiging istrikto, ay may lumambot sa mga mata nito. Ako si Lorenzo Villarreal, CEO ng Villarreal Group. Sa akin yan, singsing ng lola ko. Pinalik ni Christy ang singsing nang walang pag-aalinlangan. Ayan po, sana maibalik niyo rin sa lola niyo. Tinalikuran niya ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Iniisip na tapos na ang insidente. Pero sa isip ni Lorenzo, nagmarka ang tapat na babae. Isang taong pumili ng tama kahit mas madaling gumawa ng mali. Kinabukasan, abala si Christy sa pag-aayos ng bouquet para sa isang kasal nang dumating ang isang babae naka-corporate attire. Miss Loreto, pinapatawag ka ng boss ko, si Mr. Villarreal. Formal na sabi nito. Nagulat si Christy pero sumama siya. Sa elevator pa lang ng Villarreal Tower, ramdam na niya ang tensyon. Pagpasok sa opisina, bumungad ang maluwag na silid na may saluming bintana at tanaw ang buong lungsod. Miss Loreto, Bati ni Lorenzo na nakaupo sa likod ng mesa. salamat sa pagpunta. Wala pong anuman. Sagot niya, medyo naiilang. Bilang pasasalamat, gusto kitang bigyan ng pabuya. Inabot ni Lorenzo ang isang sobre. Pasensya na po pero hindi ko kailangan. Mahina, ngunit matatag na tugon ni Christy. Napangiti si Lorenzo. Ikaw lang ang tumanggi sa 50,000. Tama nga ako. Iba ka. Tahimik siya sandali bago magsalita ulit. May isa pa akong alok. Magpakasal ka sa akin. Halos mabitawan ni Christy ang tasa ng kape. Ha? Ano po? Hindi totoo. Legal lang sa papel. 6 na buwan lang. Bakit naman ako? Kailangan ko magpakasal para makuha ang mana ng lola ko. At kailangan ko ng babaeng walang koneksyon sa negosyo at malinis ang record. Ikaw na isip ko. Nag-isip si Christy. Naiisip niya ang kapatid niyang si Mia at ang mga utang sa ospital. Anong kapalit? Malaking halaga. Sapat para makapagpatayo ka ng negosyo at mapaaral ng kapatid mo. Huminga siya ng malalim. Kung sakali, kailan? Kaagad. At sisiguraduhin kong walang masasaktan
o mapapahamak sa kasunduang to. Kahit may kaba, pumayag siya. Hindi para sa pera, kundi para sa kinabukasan ng pamilya. 5 beses sila nag-date para makilala ang isa't isa. Sa bawat pagkain sa labas nila, ay may bago silang nalalaman sa isa't isa. Higit sa lahat, na-enjoy ng sobra ni Christy yun. Masaya siyang mabuting tao, itong si Mr. Villarreal. Matapos ang simpleng civil wedding sa isang marangyang hotel, tila wala naman nagbago sa personal na buhay ni Christy. Maliban sa isang bagay. Mula ngayon, may asawa na siya sa papel. At ito ay walang iba kundi si Lorenzo Villarreal. Isang CEO na malayo sa mundong kanyang kinalakhan. Sa harap ng media at mga bisita, sweet silang dalawa. Hawak kamay, magkahalikan sa pisngi, at tila mag-asawang puno ng pagmamahalan. Pero sa likod ng kamera, malinaw ang hangganan. May kasunduan silang hindi lalampas sa pagiging mag-asawa sa kontrata. Sa unang mga linggo ng pagsasama sa penthouse ni Lorenzo, madalas silang magkasagutan. Christy, formal dinner ito. Hindi kainan sa kanto. Huwag mong i-scrape ang plato mo na parang nasa karinderya. Malamig na wika ni Lorenzo habang nakatingin sa kanya mula sa dulo ng mesa. Kung gusto mo, maghanap ka ng manikang walang gagawin kundi ngumiti sa'yo. Balik ni Christy, sabay lagay ng tinidor. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Lorenzo ang kakaiba sa kanya. Walang yabang sa kilos ni Christy. Marunong siya makipagkapwa kahit sa mga waiter at janitor sa building na kadalasan ay binabaliwala ng ibang tao. Nakikita niya ito tuwing bumababa si Christy para bumili ng kape at nakikipagkwentuhan pa sa guard. Isang gabi, galing sila sa charity gala. Pagod si Christy, kaya nagtanggal siya ng high heels at naglakad na nakayapak sa hallway ng penthouse. Hindi bagay sa isang Villarreal ang maglakad ng ganyan. Puna ni Lorenzo habang sinusundan siya. Hindi rin bagay sa akin ang apelyido mo, pero nandito tayo. Sagot niya na may ngiting malalim. Napahinto si Lorenzo, saka ngumiti rin. You're something else, Christy. Kahit na palagi nag-aaway, mas madalas pa rin sila magkasundo, lalo na sa maliliit na bagay. Lumipas pa ang mga linggo, sa gitna ng isang malakas na ulan, nagpasya sila magpahinga sa veranda. Tahimik lang sila, nakikinig sa patak na ulan sa bubong. Hindi ko akalaing kaya ko pa magtiwala sa isang tao. Bulong ni Lorenzo. At hindi ko rin akalaing matututo ako magmahal sa ganitong paraan. Sagot ni Christy, hindi inaasahan ang sariling mga salita. Sa gabing yun, wala man silang aminin ng diretsyo. Nagsimula ng mabuo ang isang damdaming hindi bahagi ng kasunduan. Tunay na pagmamahalan. 6 na buwan ang lumipas na parang isang iglap. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Christy. Ang pagpirma ng annulment. Nasa isang pribadong opisina sila ng abogado. May 2 kopya ng dokumento sa mesa. Hawak ni Christy ang ballpen, pero hindi makagalaw ang kamay niya. Sa tapat niya, si Lorenzo ay tahimik lang na nakamasid. Tila may iniisip na mabigat. Kung pipirma ka, mawawala ka sa buhay ko. Biglang sabi ni Lorenzo, halos bulong pero malinaw. Napatingin si Chrissy sa kanya. Kita ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Akala ko ba hanggang 6 na buwan lang tayo? Akala ko rin. Pero mali ako. Huminga siya ng malalim. Mahal na kita, Christy. Hindi dahil sa singsing o sa kasunduan natin, kundi dahil sa'yo mismo. Hindi man ikaw ang babaeng ina-expect ko, pero ikaw ang babaeng nararapat sa akin sa buhay na ito. Minulat mo ang mata ko sa maraming bagay. At ayoko matapos tayo dahil lang sa isang papel. Nangilid ang luha ni Christy. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano kita kailangan. Unti-unting umiti si Christy kahit may luha. Kung ganon, bakit pa tayo pipirma? Tumayo si Lorenzo, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo pipirma.
Ang gusto ko, magpakasal tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, totoo na. Walang ibang salita ang kailangan pa. Hinalikan siya ni Lorenzo. Isang halik na puno ng pangako. Ilang buwan pagkatapos noon, naganap ang kasal nila sa isang hardin na puno ng bulaklak. Mga bulaklak na inihanda mismo ni Christy. Dumalo ang mga taong naging bahagi ng kanilang kwento. At sa kanyang kamay, muli niyang suot ang singsing na minsang napulot sa kalsada. Pero ngayon, hindi na ito simbolo ng isang kontrata, kundi ng pag-ibig na sinubok ng pagkakataon at pinanday ng kabutihan. Isang taon na ang lumipas mula nang ikasal muli sina Christy at Lorenzo. Hindi na sa kontrata, kundi sa tunay na pagmamahalan. Sa unang tingin, marahil ay para silang magkaibang mundo. Siya, ang dating simpleng dalaga mula sa maliit na bayan. At siya, ang CEO ng isang malaking kumpanya. Pero sa puso nilang dalawa, pantay sila. Magkasama sa lahat ng laban. Magkasalo sa lahat ng tagumpay. Nakatayo si Christy sa veranda ng kanilang tahanan sa Tagaytay. Hawak ang tasa ng kape habang nakatanaw sa malawak na taniman ng bulaklak na pinaghirapan nilang itayo. Good morning, Mrs. Villarreal. Bati ni Lorenzo mula sa likod. Yakap siya agad at hinalikan sa sentido. Morning, Mr. Villarreal. May meeting ka pa ba today? Tanong niya habang nakasandal sa dibdib nito. Wala. Reserved na ang buong araw para sa'yo. Sagot ni Lorenzo, nakangiti. Yun ang isa sa mga bagay na pinakanagustuhan ni Christy sa bagong buhay nila. Ang oras. Hindi na siya nakikita lang ni Lorenzo bilang bahagi ng schedule. Ngayon, siya na mismo ang dahilan ng schedule nito. Pagkatapos ng kasal, tinupad ni Lorenzo ang pangako na tutulungan si Christy sa kanyang pangarap. Sa tulong ng kapital mula sa kanilang ipon, nakapagtayo si Christy ng sariling flower cafe sa Maynila. Hindi lang to negosyo. Ginawa niya itong safe space para sa mga kababaihang nangangarap at nagsusumikap. Hindi ko akalaing mangyayari lahat to. Sabi ni Christy minsang nakaupo sila sa cafe. Iniinom ang kanilang paboritong latte. Noon, halos hindi ko alam kung paano babayaran ng kuryente. Ngayon, may sarili akong negosyo, may masayang pamilya, at may asawa pa na minsan lang dumating sa isang lifetime. Napangiti si Lorenzo at hinawakan ng kamay niya. Nangyari yan dahil matapat ka. Kung ibang tao nakapulot ng singsing, baka iba na ang kwento natin. You didn't just return the ring. You changed my life. Bilang pasasalamat sa kabutihan ni Christy, nagpasya si Lorenzo na gawing taunang tradisyon ang pagbibigay ng scholarship sa mga kabataang kapos sa buhay pero may malasakit sa kapwa. Hindi natin kailangan maging milyonaryo para makatulong. Sabi ni Lorenzo sa unang awarding ceremony. Pero kung may milyon tayo, mas malayo ang mararating natin. Isang hapon, habang nag-aayos si Christy ng bagong stock ng bulaklak sa cafe, may pumasok na isang matandang babae. Mahina na ang katawan, ngunit may ningning pa rin ang mga mata. Anak, ako si Mercedes, lola ni Lorenzo. Mahina nitong wika. Agad lumapit si Christy at niyakap ito. Lola, sa inyo pala ang singsing na yon. Kung hindi dahil doon, hindi kami magkakakilala ni Lorenzo. Ngumiti si Mercedes, sabay hawak sa kamay niya. Minsan anak, ang mga nawawala ay natatagpuan para dalhin tayo sa tamang tao. Ang singsing nawala, pero ikaw, natagpuan niya. Pagdating ng gabi, magkasamang nanood ng bituin sina Christy at Lorenzo sa kanilang hardin. Wala nagsalita noong una. Tanging katahimikan at malamig na simoy ng hangin lang ang naroon. Kasama ng dalawang puso. Salamat. Bulong ni Christy. Para saan? Tanong ni Lorenzo. Para sa lahat. Sa pagtanggap mo sa akin. Sa pagmamahal mo.
At sa paglalagay mo ng singsing na yan, hindi lang sa kamay ko, kundi sa puso ko. Niyakap siya ni Lorenzo na mahigpit. Walang anuman, Christy. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naisip ni Christy na totoo ang sinabi ng lola ni Lorenzo. Ang mga bagay na nawawala, minsan ay tinataon ng tadhana para maituwid ang landas ng puso. Sa kanila, ang singsing ay hindi lang alahas. Ito ang naging simula ng isang pag-ibig na walang wakas. Ang kabutihan at katapatan ay may gantimpalang higit pa sa pera o yaman. Ito'y nagbubukas ng pintuan para sa mga bagay na hindi matutumbasan, tulad ng tunay na pag-ibig at tiwala. At doon na nga nagtatapos ang ating kwento. Grabe, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay ni Christy at Lorenzo? May mga aral ba kayo napulot? I-comment niyo naman sa baba. Pati na ang lugar kung saan kayo nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo sana kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang Dear Phenoms.